At napalingon ang babae. Naglakad ang ating bida palapit sa babae. "Oh, ang gwapo mo naman student." Sabi ng babae, ngunit nilagpasan lang ito ng ating bida at napansin nito na hindi naubos ang pagkain sa tray na hawak ni Tae-san. "Bakit ang daming natira? Hindi mo ba alam na mapaparusahan ka niyan kapag namatay ka?" Sabi ng babae. Ngunit ang dalang pagkain ng ating bida na nasa tray ay itinapon lang ito sa basurahan. Pagkatapos itapon ay muli ito nagsalita. "Hindi ka mapaparusahan kapag nabubuhay ka," sabi ng ating bida at tumalikod na ito, naimiwan ang babae at, "Oo naman, nga pala, ang bastos mo para sabihin sa akin ang bagay na yan sa isang mabait at magandang babaeng katulad ko." Sabi ng babae. Pagkatapos ay subukan parusahan ng isang beses, "Huwag mo lang kunin pagkatapos mong mamatay." Sabi ng ating bida habang ito ay nakatalikod. "Ano, tama ba yan pinagsasabi mo?" Pasigaw na sagot ng babae. Lumingon ang ating bida at tinignan ang babae. "Ano ba ang ginagawa ng executive director? Ikaw, sino ka ba?" "Ha," sigaw ng sagot ng babae. Samantala sa opisina ng admin. Habang kumakain ito ay may kumatok. "Come in," sabi nito habang kumakain. Pumasok ang ating bida sa opisina ng nakakataas. "Ano ang maipaglilingkod ko ha?" "Mr. Tae-san," ngumiti ito. "Halika na sabihin mo na kung ano ang problema." Sabi ng lalaki. "Please bigyan mo ako ng mga karne." Sabi ng ating bida, "Ha, karne? Tama ba, gusto mo kumain ng karne?" "Ho, ikaw talaga." Sabi ng lalaki. Hindi po ako, pero ang iba." Sabi ng ating bida habang nakaupo. Ang executive director ay lover ng isang nutritionist. Napatingin ang lalaki sa ating bida at nag-iisip at nagtataka ito. At mula noon isang taon, ang mga pagkain sa paaralan ay naging pagkain na ng aso. Ang mga estudyante ay nagbabayad ng 3,500 won kada meal. Sabi ng ating bida, pagkain ng aso, ulit ng lalaki sa ibang paaralan ang karne ay sa pilitan para sa higit sa 3 araw sa isang linggo. Walang paaralan sa mundo na soybean-cased soup lang ang inihahanda habang nagbabayad ng mga pagkain sa paaralan. "Sir, itong pagkain ay isang corruption." Sabi ng ating bida. "Ano, pero kailangan nating kumain para makapag-aral mabuti." Sabi ng lalaki, bigla tumayo ang ating bida at bahagyang hinampas ang upuan. "Please, kailangan magsampa ng formal na reklamo sa pulisya." At yumuko na ito, "Nasabi ko na po ang dapat kong sabihin." Sabi ng ating bida. "Mr. Tae-san," tawag ng lalaki. "Kahit ang bata mo pa, mayroon ka na paninindigan." Sabi ng lalaki. "Sinabi ko lang po sa inyo ang katotohanan na alam na ng lahat," ngiting sagot ng ating bida. At nagkatinginan ito matagal. Ang halaga nito ng 500 milyong buwan para makitungo kay Hong Sang-hyun. Kinakailangan ng malaking pera para lumipat ang isang malaking law firm pero maayos nila itong hinawakan. Maya-maya ay sumigaw ito. "Chief Park, tawagan mo ang principal at ang vice principal ngayon din." Naririnig lahat ng ating bida habang ito ay palayo. "Kapag dumating ang sandali, maaari mong baliktarin muli ang paaralan." Habang ito ay naglalakad, "Ngayon lahat ng gusto ko, at iisa lang ang side dish ng karne na idinagdag sa pagkain ng paaralan na gusto ng dog food." Tumingin ang ating bida sa taas. "Madali ko naman nakukuha ang gusto ko, tama?" At kinagabihan, may 2 hanggal na lalaki nag-uusap, at habang nagsasaling ito ng alak. "Kuya," tawag ng lalaki, habang magkainuman ito tumalim ang mukha ng lalaki. "Ililibing ko ba?" Sabi ng lalaki. "Kumilos ka ng tahimik." Sabi naman ng isang lalaki. Continuation, habang nagsasaling ng alak ang lalaki. "Kuya, sabihin mo lang. Hindi lang bagay o paglilibing ng isang high schooler." At muli ay nagsalin ito ng alak sa baso. Maraming tao ang sabik na sumali sa organisasyon. Kung titingin ka lang sa likod, kung aalagaan mong mabuti, ay bibigyan kita ng 2 malaki. Sabi ng isang lalaki. "Salamat kuya." Pasigaw nitong sagot. "Ngayon pera na lang at kasamaan ang natitira." Bulong ng lalaki at kinuyam nito ang kanyang kamao. "Jang Tae-san." Bigkas nito sa pangalan ng ating bida. "Jang Tae-san, sisiguraduhin ko papatayin kita." Sigaw muli ng lalaki. "Jang Tae-san." Ubod ng lakas nitong sigaw ng lalaki at rinig ito sa labas ng kondo. Kinabukasan, sa Jangju High School, maririnig ang sigaw ng guro. "Jang Tae-san,
Jiang Tae-san, Jiang Tae-san, sigaw ng kanilang guro, at nang pumasok ito sa room ay nakita ng kanilang guro ang ating bida. Ano pong nangyayari, teacher? Tanong ng ating bida. Ikaw, anong ginawa mo? Sabi ng kanilang guro at inilabas nito ang resulta ng exam. Paano ka nakakuha ng perfect score? Habang itinuro ng kanilang guro ang exam paper, nagkatinginan ang mga estudyante. Ano, si Tae-san nakakuha ng perfect score. Sigaw ng isang kaklase. Teacher, ang lalaking iyan ay nandaye. Sabi naman ng isa pang kaklase. Humihingi kami ng masusing pag-verify. Sigaw pa ng isang kaklase. Kung gayon hindi mo ba iniisip na dapat mong bigyan ang lahat ng isang kapaniwalang paliwanag ngayon? Sabi ng kanilang guro habang hawak ang test paper. Yumuko ang ating bida. Wala akong magagawa tapos. Kayong mga brats na dapat kayong mamatay at mabuhay din, bulong ni Tae-san sa kanyang isipan. Napatingin naman ang guro at mga kaklase. Tumayo naman si Tae-san at, ngayon araw, at sa inyo lahat, at muling naupo at itinaas ang hintuturo. Ibibili ko kayo ng pizza. Muli ay nagtataka ang guro at mga kaklase na nakasimangot, at mayroon pa, I treat ko kayo sa computer's room. Na naka-peace sign, ang kanila guro ay nagtataka pa rin, at ang kanya dalawang kaibigan ay bigla napalitan ng tuwa ang pagka-Simon nito. Bigla naghiyawan ang mga kaklase nito at tuwang-tuwa, maririnig ang kasiyahan sa loob ng room. Si Tae-san ay napakatalino, bulong ng isa. Tama, nag-aral ang Tae-san namin, bulong naman ng isa. Parang nakita ko na sa internet na minsan nagiging malinaw ang utak mo pagkatapos ng concussion, bulong ng isa pa. Nagtitiwala ako sa iyo aking kaibigan, bulong din ng isa. Sir, si Tae-san po ay genius. Sabi ng ibang mga kaklase ng ating bida. Parang pinaliwanag na ng mga kaibigan ko, sir. Sabi ng ating bida sa kanilang guro. Jiang Tae-san, Jiang Tae-san, Jiang Tae-san. Sigaw ng kanyang mga kaklase at kaibigan. Okay, nanalo ka, hayaan kong mag-slide, at sa isang grupo ng mga simpleng lalaki. Hep hep hooray! Sigaw ng mga ito, at maya-maya ay nagpuntahan na sila sa school cafeteria nagunahan ng kanyang mga kaklase, at gulat na gulat ito sa nakitang mga pagkain sa tray. Ano ang mga ito? Bigla nagsalita ang isang babae nutritionist. Pasensya na po kung hindi pa sapat ang mga ito. Mas susubukan ko pa, sabi ng nutritionist. Dumating ang kapayapaan sa paaralan nang mawala ang taong kanina pa nagpapadilim sa kapaligiran, at isinisigaw nito ang bagong nutritionist. Nuna, thank you, guys, sabi ni Nuna, hindi lamang karne, kundi pati na rin ang mataas na kalidad na mga lokal na ang inihain bilang mga side dish. Pinuri rin kami ng mga mamimili sa market sa pagkonsumo ng maraming sangkap ng pagkain para sa 1,500 katao sa isang araw. Samantala sa pizza parlor, nagkakagulo ang mga kaklase ni Tae-san. Tita, isa nga family-sized combination, bahagya pa siga ng isa. Saka tita, ibigay muna sa amin lahat. Sabi ng isa. Ibigay mo agad sa amin, kami ang nauna. Tita, nagugutom na kami. Unahin mo na kami. Guys, may nangyari bang maganda? Tanong ng babae. Ang nakakuha ng perfect score sa midterm ay magbabayad nito ngayon, tita. Si Jiang Tae-san. Sagot ng babae. Alam nyo na rin tita, tungkol kay Tae-san. Sabi ng dalawang kaibigan ng ating bida. Narinig ko sa school, may nakapagsabi sa akin, at salamat kay Tae-san. Pero, nasaan si Jiang Tae-san? Tanong ng babae. Dahil ang anak ko ay nasa Jiangzhou High School din, bulong ng babae. Nandoon po siya, sabi ng mga kaibigan ni Tae-san. Makikita ang ating bida ay nakaupo sa isang table. Napansin ito ng ating bida, ngumiti ito ng ubod ng tamis at hello, sabi nito. Napansin ito ng mga kababaihan estudyante na nasa loob din ng pizza parlor. Ang cool niya, bulong ng isang babae. Sobrang gwapo niya, bulong naman ng isang babae. Kaya mo ba nabayaran ang mga ito? Tanong ng babae. Huwag po kayo mag-alala, at kumaway ang ating bida. Ang profits ko ngayon ay tumaas ng billion won, bulong pa ng ating bida. Excuse me, bigla may tumawag sa ating bida. Lumingon ito. Bakit? Naglakad ng bahagya ang babae at, narito ka, second year ka diba? Kuya, mayroon ka bang phone? Bahagya nagulat si Tae-san at tinignan niya ang mukha ng babae. Sorry, pero mayroon akong nagugustuhan, bigla nagsigawan ng mga kaibigan ni Tae-san.
Wow, Jiang Taesan nakakainis kang punk ka. Sabi ng isa. Nagseselos na ako. Sabi ng isa. Itong babae nagugustuhan mo. Ibig sabihin wala ka pang girlfriend di ba? Sabi ng babae habang nakapamiwan ito. Ano? Sabi ng ating bida. Sabi mo nagugustuhan pa lang, ibig sabihin wala. Sabi ng babae. Sana nga ay wala pa, bulong ng babae. Lumapit ang babae at bahagyang yumuko. Kung ganun pwede mo na ibigay sa akin ang number mo, tama? Ano? Nagulat ang ating bida sa kakulaitan ng babae. Tinignan niya ito. Nababaliw na yata ang batang babaeng ito. Nakakahiya, bulong ng ating bida. Tumawa ito at itinaas ang daliri, sa tingin ko ay hindi ito magandang tignan sa ibang tao. Ang walang kapalit na pag-ibig ay makakahanap din ng ibang pag-ibig, kailangan kong panatalihin ang katapatan ko. Sabi ni Taesan nang nakatawa. Kuya, sobrang napaka-interesting mo. Sabi ng babae. Tumingin si Taesan sa babae, pero ang matapang na babaeng ito, parang nakita ko na siya kung saan, bulong nito. Tinignan ng ating bida ang name tag nito sa school uniform. Kim Seoryeon, bulong nito sa pangalan. Wait, Kim Seoryeon, Seoryeon. Tinignan mabuti ni Taesan ang babae. Siguro, yung Kim Seoryeon na nakilala ko. Ito, mahigpit na hinawakan ng ating bida ang lamesa at pigil na sumigaw ito. Ang pinakasikat na star na ginawa sa aming rehiyon at ang idolo na kumakatawan sa Korea, Kim Seoryeon. At sentro at visual ng K-pop group, minsan siya ay tinawag na pinakamahusay sa mga babaeng idol. Bulong ng ating bida, sa isang tabi habang nag-uusap ang kanyang mga kaibigan. Ine-expect ko na ang sama ng punk na ito. Oo nga, ang bastard niya, lumuluha mga arte nito. Oh my God, panaginip ba ito o totoo? Nakangiti, bulong ng ating bida. Ano, paghihintayin mo ba ako? Sabi ni Kim Seoryeon. Nakatunganga sagot ng nito. Siya nga talaga si Kim Seoryeon. Bulong uli ni Taesan. Nakatitig pa rin ito ay panay ang lunok. Jiang Taesan. Napalingon ang ating bida nang bigla may tumawag sa kanya. At mas lalo itong nagulat nang makilala niya ang tumawag. Ang kanyang pinakamamahal na crush. Sa lahat ng oras, bakit ngayon pa, bulong ni Taesan. Bigla nagsalita ang babaeng si Kim Seoryeon. Senior Yeren, gulat na napanganga ang ating bida. Yeren, nuna alternasyon. Nakatanggap ako ng text kada oras at karamihan sa kanila ay pangungumusta o kalokohan at biro. Sagot ni Taesan. Jiang Taesan, tawag ni Lee Yeren. Pero nung bigla na lang kami nabunggo, bigla na lang lumabas sa bibig ko ang pangalan niya nang walang pag-aalinlangan. Bulong ni Lee Yeren sa kanyang isipan. Kilala mo ba siya, sabi ng isang kaklase ni Lee Yeren. Aba, ikaw ulit, sabi naman ng isa pa babae. Habang nakatayo ang ating bida, Yeren, nuna, bigkas nito. Ang gwapo niya, sabi ng isang babae, matigas din ang pangangatawan niya. Sa isang tabi nag-uusap-usap naman ang kanyang mga kaibigan. Jiang Taesan, bastard ka. Sabi ng isa niyan kaibigan. Ang shithead na iyon ay tiyak na nakakain siya ng isang bagay na espesyal noong bakasyon. Sabi naman ng isa pa niyan kaibigan. Kilala ko yung babaeng yun. Siya ang top student ng Jeonju Girls High School, 3rd year na siya. Sabi mataba kaklase habang tinuro si Lee Yeren. Si Taesan din ang may pinakamagandang grade na may perfect score siya. Sabi ng isang niya kaibigan. Tulad ng inaasahan, ang mga magagaling na tao ay wala sa ating liga. Sabi naman ng isa, huwag tayong kabahan at kumilos ng natural hanggat maaari, bulong ng ating bida. Bahagya na palakas ng loob si Taesan bago ito nang salita. Pumunta ka rin ba para kumain ng pizza? Tanong nito. Hiniling sa akin ng aking kaibigan na i-treat sila ng pagkain. Sabi ni Lee Yeren. Treat sila. Tanong na nagtataka ang ating bida. Hello, friend ako ni Yeren, tawagin mo na lang ako ang yung. Sabi ng isang babae, at ako naman ang pinaka-prettiest na student sa ating school, Sarah. Sabi ng isa pang babae. Oo hello, at ngumiti ang ating bida. Lumapit ang mga babae estudyante at pinagmalaki rin ang grade ni Yeren. Maganda rin ang midterm score niya this time, kaya pasensya na at. Sabi ng isa babae na hindi natapos ang sinabi. Hindi ko alam na may gwapong junior pala si Yeren na katulad mo. Sabi naman ng isa, ikaw lang, ang junior niya diba? Sabi ng isa at tinuro ang ating bida.
Bigla naman sumigaw babae si Kim Seoryeon. Nakuha ko na, si Yeon Sombey yun di ba? Yung crush mo, tama ba ako? Hindi nakakibo si Yeon, gusto nito magpaliwanag pero parang naumid ang kanyang dila. Tama ako, sigaw ni Seoryeon na nas iko pa sa dibdib ang ating bida, at napaubo naman si Tae-san. Nagkatinginan naman ang mga estudyante. Nagkatinginan ang mga ito at bahagyang tumahimik, maya-maya ay nagsalita si Yeon. Seoryeon, tawag nito, ano yun, Sombey? Sagot ng babae, kilala mo ba si Tae-san? Tanong ni Yeon bahagya nakatungo ito. Hindi, at ito ang first time ko mamit siya, sabi ni Seoryeon, parang naman nakahinga ng maluwag ang ating bida sa sinabi ni Seoryeon, habang ito ay nasa likod. Phew, nakaligtas ako, bulong nito. Oo, lumapit ako sa kanya kasi sobrang type ko siya. Sabi ni Seoryeon, nabigla naman ang ating bida sa sinabi nito. Ang gwapo niya at ang galing niya sa pag-aaral, sino ba hindi magkakagusto sa kanya? Patuloy na sabi ni Seoryeon at ipinagmalaki pa ang ating bida. Nanggigil naman ang ating bida sa sinabi nito, bakit siya umaarte ng ganito? Sa isang tabi naman habang nakikinig ang mga kaibigan ng ating bida ay mga lumuluha ito, ang bastard na ito. Sabi ng isang lalaki, damn you, nagseselos ako, at nagkatinginan ang dalawang babae. Nagkatitigan ito, maya-maya ay muling nagsalita si Lee Yeon, ngumiti ito bago nagsalita. Sa tingin ko rin, napanganga si Tae-san, at si Seoryeon naman ay bahagya nagulat. Hindi lang isa kundi dalawa bulong ng lahat. Lumapit si Lee Yeon sa tabi ng ating bida, at ngumiti ito. Bakit naman hindi ko kaya? Sombey grabe ang galing. At naglakad ito, napatingin na nagtataka ang ating bida, at lumagpas lang si Seoryeon, nang makalagpas ito, pero kung maglalaro ka parent, dapat ay maging patas ka, tama. Sabi ni Seoryeon, nagulat naman si Lee Yeon sa sinabi nito, I wonder kung anong araw ngayon. Sabi ng ating bida na pinipilit tumawa, tumigil si Seoryeon sa paglalakad at lumingon ito, wait, sabi nito, at inilagay nito ang dalawang kamay malapit sa bibig, at sumigaw ito. Tae-san opa, alam naman ni Yeon Sombey number mo di ba? Kung gayon hindi mo ba naisip na ito ay magiging patas kung hindi mo ito ibibigay? Napatanga ang ating bida, at si Yeon, para sa patas na laro. Sabi ni Seoryeon at nag-peace sign ito. O, Panginoon sa taas. Bulong ng ating bida na hindi makapaniwala sa ginagawa ni Seoryeon, ibigay mo sa kanya Tae-san. Sabi ni Lee Yeon. Ha? Ano? Sabi ng ating bida. Nakatingin lang si Seoryeon habang naghihintay, yung number mo. Ibigay mo sa kanya. Sabi ni Lee Yeon sa ating bida. Ito ba ang Women's Battle of Pride na narinig ko? Bulong ng ating bida, habang nagkatitigan ang dalawang babae. Hindi makapaniwala ang ating bida, isa itong kabaliwan. Ibigay mo sa akin yun cellphone mo. Habang nakasahod ang kamay, napatingin si Lee Yeon, nakatingin din si Seoryeon at iniabot nito ang cellphone habang naglagay ito ng number. Sa totoo lang, parang nasa pinakatuktok ako ng salita noong sandaling iyon. Aking nakababaliw na drama ay nagsimula ng ganito at magtatapos sa isang napaka-interesante na paraan. Sabi ng ating bida at patuloy sinasave ang number. Beep, save, nakatingin lang ang mga kaibigan ni Tae-san. Hindi naman masama ang development na ito. Ang isa ay ang aking first love, at ang isa ay isang superstar sa hinaharap. Si Yeon ay nasa kanan at si Seoryeon ay nasa kaliwa. Nagsigawan naman ang mga kaibigan at kaklase ng ating bida. Wow! Walang hiya ka bastard ka. Jang Tae-san. Samantala may isang estudyante na katago at nagmerits na ito, at may kausap ito sa cellphone. Hello, alam mo, may feelings na si Yeon kay Tae-san. Oo, alam ko tama. At sa kabilang linya ang kausap ng estudyante. Oo, okay, oo, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala, kaya tawagan ang lahat. Oo sige, ibaba ko na ang tawag. Sabi ng lalaki na katalikod. Hoy, ano ba ang ginagawa mo sa halip na magsanay ka? Tawag ng lalaking nag-practice ng sumo, sa lalaking may kausap sa cellphone. Lumapit ang lalaki at, Hoy brat, sumagot ka kapag tinatawag ka ng coach mo. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Hinawakan ng coach ang balikat ng lalaki, at bigla itong sumigaw.
Bigla dinamba ang coach at binalibag ito pahiga at diniinan ito sa dibdib malapit sa leeg, ang tumayo ito na parang nasisiraan ng ulo. Papatayin kita, Jiang Tae-san, pasigaw nito sabi. Samantala, wow ito ba talaga ang kotse mo dad? Sigaw ng mga kapatid ni Tae-san. Wow, ang kuya ko ang pinaka-the best. Sabi pa ng magkapatid, habang may mga dala galing sa pamimili, pati ang kanilang lupa ay nabawi na ng kanya ama sa tulong ng ating bida, at ngayon ay pinabubangkal na ito para taniman. Oh, dahan-dahan lang. Okay lang yan at binayaran ko na lahat. Sabi ng father ni Tae-san. Tuwang-tuwa ang mother at ang pamilya ng ating bida sa mga nangyari. Tumingin at ating bida at nag-sign up ng pera sa daliri, money is the best. Kinagabihan sa taas ng building condo, gusto ko talaga ang tunog ng keyboard na tumutunog sa mga silid. Umalis ako sa bahay at naging independent, mas kaunti ang nasasayang na oras pagpunta ko sa school, kaya hawak ko na ang oras ko. Habang nakaupo ang ating bida sa harap ng laptop at natatanaw sa salamin ang mga gusali. Ang profit ngayon ay lumagpas na sa 7 billion. Sa tingin ko kukuha ako ng 9 billion won bukas. At ang stock market ay patuloy na umuusbong, at ang mga presyo sa merkado ay tumaas ng 12-12 beses sa isang araw, at tumayo. Ito, tama, ganito dapat ang buhay ko. Ang mundo kung saan kumikita ng pera, at naglakad ito. Pero, hindi ko pa nahawakan ang hinaharap at mga pagpipilian. Napakaganda ng gabi. At dahil kung gusto mong i-challenge ang futures and option, ang seed money unit ay magkaiba pero actually, may oras na talagang hinihintay ko ito ay darating sa lalong madaling panahon. Tumano ang ating bida sa overlookang the 2007 subprime mortgage loan crisis, at ang matalim na pagtaas ng mga dayuhan bilihin at ang magulong currency futures market, tinukod ng ating bida ang kanyang kamay sa terrace. At pinupunterya ko para sa sandaling iyon. Kinabukasan, sa Jiangju High School, oras na ng uwian ng estudyante, nagbell ang school. Hey, ang punong marka, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ng kaibigang ni Tessen. Uuwi na, sagot ng ating bida, ang school ay tahimik ngayon. Then umuwi na tayo at may titignan ako kung magkano ang kinita ko. At tumayo ang ating bida. Ang pagbabalik sa paaralan ay mas mabuti kaysa sa naisip ko, at bumaba na sila sa hagdan. Kahit ang pag-aaral na kinainisan ko, at habang naglalakad ang ating bida kasabay ang kanyang mga kaibigan, nagulat si Tae-san sa kanyang kaibigan na nasa unahan niya, dahil bigla itong huminto. Bakit ka bigla huminto sa paglalakad, muntik na tayo magkabangaan? Sabi ng ating bida. Tae-san may kabadong sagot ng kanyang kaibigan, nakita ni Tae-san ang isang grupo sa kanilang daraanan, ang mga alalay ng lalaki na kasama sa sumo. Si Choi Hyuk-chan minions, bulong ng ating bida. Sino ba ang mga lalaking yan, hindi ba sila mga magnanakaw? Pang-asar ni Tessen, mga estudyante sila mula sa high school ng industriya. Sigaw na sagot ng lalaki. Ang brat na iyan ba? Tama ba? Tanong ng matabang lalaki. Oo sagot ng katabi nito. Hoy Jiang Tae-san, sigaw ng lalaking mataba. Sino ka? Kilala mo ba ako, buddy? Sabi ng ating bida. Tessen, kabadong tawag ng kaibigan nito, buddy. Hahaha paasar na sabi ng Hangul. Sumunod ka sa akin bastard sabi naman ng isa. Tama, hindi ko kayang harapin ang mga punks na tulad nito. Ah, mga friends pwede na kayo umalis. Sabi ni Tae-san sa kanyang mga kaibigan. Kung sasama kami sayo, bibilhan mo ba kami ng pizza? Sabi ng isa niya kaibigan. Kailan kayo dumating? Sabi ng isang kaklase. Nagmula ito sa pizza. Sabi naman ng isa. Pati yung PC room. Sabi pa ng isa, umarte lumuha ang ating bida. Tama guys, napakahusay ang inyong konsensya. Lumipas ang oras, sumapit ang paglubog ng araw. Big brother, dala na namin si Jiang Tae-san. Habang papasok ang mga Hangul sa isang hideout, nakatayo sa isang side ang ibang Hangul, at sa kabilang side naman ang iba. At nang nagkatipon-tipon may mga nakaupo at nakatayo mga gangsters. Sa wakas dumating ka, sabi ng isang Hangul na nakaupo. Katulad mo ang isang daga na bastos. Tawanan ang iba, hahaha, mas mabuti pa isuko muna ang pag-iisip na umalis dito ng buhay, dahil walang paraan para makalabas ka pa. Sabi ng Hangul na mataba, bakit ka ba exaggerated? Nagsushot ka ba ng pelikula?
Taba, tawanan ang mga kaibigan ng ating bida. Ha taba, ha. Lalong nag-init ang ulo nito at gigil na sinabi. Papatayin kita. Tinignan lang ito ng ating bida. Habang ang mga ito ay mga nakatayo, maya-maya umikot ang mga mata ng ating bida. Ang kwartong ito, kaiba ang pakiramdam. Nararamdaman ko ang isang malakas na negatibong enerhiya. Pagkatapos kong mag-training, naging very sensitive ang katawan ko. Nakakainis, nararamdaman ko lahat. Ngumiti ang ating bida at, alam nyo ba guys, na ang gagawin nyo ngayon ay isang krimen na espesyal na pananakit. Itinaas ang mga kamay at tumawa ito na pang-asar. Kaya tumigil na tayo dito. Ang hang na ito ay nabuhay ng ilan sandali, at ang buhay ay talagang maikli. At kailangan bang mag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan sa mahirap na mundo kapag nabubuhay ka sa isang abala at mahirap na buhay? Sabi ng ating bida, Hang, wow, ang bastard na iyang ay talagang baliw, Hang. Sabi ng isang hanggal, aayusin ko ang kanyang ugali, Hang sabi naman ng isa pang hanggal. Artikulo 261 ng Criminal Code. Isang krimen na ginawa sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan ng isang grupo o isang tao, pagdadala ng isang mapanganib na bagay, at pag-atake sa katawan ng isang tao. Sabi ng ating bida habang nakaturo ang daliri paitaas. Ano, Edo? Sabi ng mga lalaki. At kung magka-nosebleed ako dito, ito ay espesyal na injury, ang pagkakulong ng hindi bababa sa 1 taon o higit pa. Ang nanay at tatay mo ay kailangan magmakaawa. Sa akin, magkakaroon ka ba ng pera para sa mga gastos sa mga expenses? Nga pala nasugatan ko din yung ulo ko kanina, kaya pag nasaktan ako, kalahating taon ako babatayan, at VIP room ang gamit ko, kaya ingatan mo iyan. Sabi ng ating bida, nagsubo ang hanggal ng sigarilyo. Ang bastard na ito, ay napaka-pretty at cute ha. Pang-asar nang nasinabi ng hanggal. Ang sakit sa mata na ninigarilyo ang lalaking namatay sa sports na tulad mo, mayroon ka po pati yun ang nasa isip mo. Nakatingin lang ang mga kaibigan ng ating bida at hindi ito umiimik. Guys, sigaw ng lalaking mataba, ang big brother na ito ang mag-aalaga sa'yo, linisin mo sila, kahit ang mga nakakatawang brats na nagtatago sa likod niya, sigaw nito na binali ang sigarilyo. Hindi, sabi ng mga kaibigan ni Taesan. O may mga big brother din sa likod mo eh. Oh, my, nakakatakot pang-asar muli ng ating bida. Subukan mong magdadaldal ulit, kami rin ay underage. Sabi ng isang hanggal, kahit magpakatanga ka, kung magdeposito ka ng 1,000,000 won at umiyak at magmakaawa sa harap ng judge lalabas ka nang wala sa oras. Sabi pa ng isang hanggal, ikaw na bastos ka, akala mo ba ikaw lang ang matalino dito? Sabi pa ng isang hanggal, tumingin ang ating bida, ito ang dahilan kung bakit kailangan maging mas mahigpit ang batas. Sabi ng ating bida sa sarili. Sistema ng batas criminal sa South Korea kung saan pinatatawad ang mga wala pa sa tamang edad, at mga inosenteng biktima lamang ang mass production. Maghintay ka lang ng kaunti pupunitin ko at ibaba kahit anong mangyari. Biglang sumigaw ang lalaking mataba. Ano pang hinihintay nyo? Durugan sila. Yes. Sabi ng mga hanggal at itinaas nito pamalo, at pasugad ang mga ito. Gulat ang mga kaibigan ng ating bida. Tubo na bakal. Gulat na natakot ang mga ito, umatras kayo sabi ng ating bida. Sa pag-atres nito lisod pa atres si Taesan. Napaupo ang ating bida. Papunta na ang mga hanggal. Taesan, sigaw ng mga kaibigan nito. At nagtalunan na ang mga hanggal. Napatitig ang ating bida, nang laki ang mata nito. Fuck. At nagtalsikan na ang mga dugo. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload. Like and share nyo na din. Maraming salamat po.